Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay Ripple. Ayan, ito na naman po yung nagaganap na yung kinakaharap ni Ripple na kaso, ayan, kay SEC. Ayan, sabi rito ay SEC not dropping other charges against Ripple. Ayan, hindi raw po bibitawan ni SEC yung ibang mga kaso laban dito kay Ripple. Ayan. Sabi dito ay Gensler still wants a fight. Ayan. Si Gensler po yung namumuno dito kay SEC at gusto niya na ipagpatuloy yung laban. Ayan, hindi siya magpapatalo. Lalaban siya hanggang sa ayan, hindi siya basta-basta magpapatalo. Yan, ibibigay niya lahat yan, ng kanyang makakaya para lamang sila ang manalo, ang SEC ang manalo. Kasi kung pag tinututukan po talaga natin yung balita rito ay mukhang ang parang nananalo rito. Yan, or parang yung nangunguna sa pagkapanalo ay si Ripple. At parang mukhang matatalo ay si SEC. Pero ayan, yan po si Gensler, si Gary Gensler. Maski ganyan yung sitwasyon ay lalaban pa rin. Yan, ipaglalaban ni Gensler. Yan, kanilang yan, yung kaso na ito. At ayan, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi rito ay Fox Business Journalist Eleanor Terry. Ayan. Siya po ang nag-interview. Ayan, or siya yung tumutok dito sa nagaganap na ayan, kaso ng SEC at ang Ripple. At sabi niya dito ay even though the SEC dropped the charges against Ripple executives, ayan, binitawan po ng SEC yung kanilang kaso laban sa mga executives ni Ripple. Ayan, at yan po ay na-content na po natin yan sa nakalipas na balita. Iniurong na po nila yung kaso sa mga executives ng Ripple. Kaya marami po ang nagsaya sa panig ni Ripple. Yan. Siyempre, lalong-lalo na yung mga executives ng Ripple. Kasi napaurong or umurong yung si SEC. Yan, hindi na po nila kakasuhan ang mga executives ng Ripple. The regulator is not letting go of other parts of the case. Yan, gayon pa man. Yan, maski umurong sila. Ayan, umurong sila sa or binitawan nila yung kaso laban sa mga Ripple executives ay hindi naman daw po nila basta-basta or hindi po nila iuurong yung ibang mga kaso nila kay Ripple. Kaya yan nga yung sinasabi ni Gary Gensler na ipagpapatuloy pa rin nila na ipaglalaban yan kung ano yung kanilang sinimulan. It is no longer news that the US SEC has dropped the charges against Ripple executives Bradley Garlinghouse and Chris Larsen. Ayan na nga. Sila po yung dalawang Ripple executives na hinabol ni US SEC. Si Bradley Garlinghouse at saka si Chris Larsen. Ayan. Nag-file po sila ng kaso laban sa kanilang dalawa. Ngunit hindi nagtagal ay binitawan din po nila ito. Kaya maraming nagulat. At syempre natuwa yung dalawang Ripple executives na ito. Ayan, kasi hindi na nilang kailangang harapin pa yung dalawang kaso, yung kanilang kaso na ito na naman kay SEC. Kaya yan, the development prompted members of the crypto community to speculate that the lawsuit would soon be concluded. Ayan, kaya hindi po maiwasan ng community
Yan, ang buong crypto community, lalong-lalo na yung community ni Ripple. Hindi po nila maiwasan na magkaroon ng spekulasyon or haka-haka. Yan, na malapit na raw matapos yung kaso na ito. Yan, it would soon be concluded. Ayan, magkakaroon na ng conclusion. Ayan, kaya or settlement siguro ito. Kaya ayan, malapit na daw. Gensler not going down without a fight. Ayan na nga. Si Gensler ay hindi po siya susuko. Yan, or hindi po siya babagsak ng walang laban. Ayan, talagang lalaban talaga siya. However, the SEC may be preparing for another round of litigation. Ayan, naghahanda, maaaring maski ganyan yung iniisip ng community ni crypto, ni XRP. Yan, crypto community ng XRP ay na malapit na raw magkaroon ng conclusion. Yan, maaaring si SEC naman ay muling naghahanda ito ng isa na namang round of litigation. Ayan. Kaya hindi talaga yan yung galing mismo kay Gary Gensler na hindi siya susuko. Yan, talagang lalaban siya, talagang gusto niyang talunin ang Ripple. According to an update shared by Fox Business journalist Eleanor Territ, SEC Chair. Yan, siya po ang chairman, si Gary Gensler, yan, chairman ng SEC. Yan, is not willing to let go of the Ripple case without a fight. Yan, parang nanonood tayo ng boxing. Ayan, parang naglalabanan talaga sila at syempre pag tayo ay nanonood ng boxing, syempre yung dalawang boksingero ay talagang hindi sila basta-basta magpapatalo na lamang ng hindi lumalaban. Yan, talagang ibibigay talaga nila yung todo nilang yung lahat ng makakaya nila. Yan, hanggang sa matiraang matibay. At kung sino yung talagang matibay ay siya yung mananalo. Parang ganyan lamang po yan. Ganyan po ka-determinado si chairman na si Gary Gensler. Yan, para talunin ang Ripple. Ayan, citing sources close to the SEC, Territ said the commission is not considering dropping other parts of the case, especially its classification of all offers and sales of XRP as a security. Ayan. Yan po kasi, yung marami po kasing kaso na yan, final ang SEC kay Ripple. Hindi lamang po yan iisa. Marami po yan. Patong-patong na kaso yan. At ilan lamang po or isa lamang po yung kanilang binitawan dito. Kaya yan, yung mga ibang mga kaso na ito ay yan po ang kanilang itutuloy na ipaglalaban. Yan, ipaglalaban po nila yan. At yan nga, yung sobrang pagkakadeterminado ni Chairman Gary Gensler na ipanalo yung mga ibang mga kaso na ito ay ayan, mukhang parang nakakatakot. Ayan, kasi hindi po talaga magiging maganda yan ulit. Hindi yung kung hindi magiging maganda yung kalagayan ni XRP kung ayan, talagang maipapanalo ng SEC yung ibang mga kaso nila rito. Ayan, at yung mga ibang kaso na ito ay nakatuon po yan sa mga offers, yan, yung offers at saka yung sales ng XRP as a security. Ayan, dyan po nakatuon at mukhang parang dihado po rito ang Ripple. Ayan, sources close to the SEC Gov tell me that while the charges against B. Garlinghouse and Chris Larsons have been dropped, all other parts of the case, including classifications of all offers and sales of XRP as an investment scheme, remain on the table. Ayan, yan po yung talagang natitira na lamang na yung ibang mga kaso ni Ripple.
Yan, maski inurong ng SEC, US SEC yung kanilang charge against sa dalawang Ripple executives, ay marami pang iba na mga kaso ang natitira na pwedeng ilaban ng US SEC. Ayan, at yan po. Yan, yung mga natitirang kaso na ito ay meron po itong kaugnayan sa mga offers at saka sales ng XRP bilang isa daw pong investment scheme or panloloko. Ayan, yan po yung aktual na tweet or post ni Eleanor Terret. Ayan. SEC's classification of Ripple's XRP sales. Yan naman po yung classification daw ng yan yung XRP sales, at ito yung talagang hinahabol, yung isang bagay na hinahabol ng SEC kay Ripple. Yan, for context, on December 2020, the SEC charged Ripple and two of its executives with conducting unregistered securities offerings through the sales of XRP to investors in the US and worldwide. Ayan, nag-umpisa po yung kaso ni Ripple noon pang taong 2020. Yan, ang saktong petsa ay noong December 2022. Yan, 2020. Yan, malapit pa yung Pasko, December 2022. Mga ilang araw na lang ay Pasko. Tapos ayan, nag-file ng kaso ang SEC laban kay Ripple. Kaya ayan, taong 2022 pa yan. Kaya nakakatatlong taon na. Ngayon po ay 2023. Taong 2023 na po tayo ngayon. Kaya dalawa po yung yung kinaso sa kanila ay ayan, yung Ripple, at kasabay na rin yung kaso sa dalawang executives. Ayan, yung dalawang executives ni Ripple. Ayan, dahil yung kanilang violation dito ay nagbebenta raw po sila ng mga unregistered na securities. Ayan. Binibenta po nila yung mga, yan po, yung tinutukoy dito ay yung XRP token. Nagbebenta sila ng XRP token sa kanilang mga XRP investors sa bansang US at ayan, sa buong mundo, worldwide. Kaya yan, dahil sa violation na ito ay yan po ang dahilan kung bakit hinabol ng SEC sa umpisa ang Ripple, kasama yung dalawang executives nila. Kaya yan po nag-umpisa yung kaso na ito, yung para sa mga hindi nakakaalam po. Yan, the SEC charges defendants with violating the registration provisions of the Securities Act of 1933 and seeks injunctive relief, disgorgement with prejudgment interest in several civil penalties, the regulator noted. Ayan, yung kanilang violation. Yan, ito daw po ay yung kanilang violation ay na linabag ay yung registration provisions of the Securities Act of 1933. Kaya yan yung batas na kanilang linabag. Medyo ayan, malalim po yan kung ipapaliwanag natin. Ayan, hindi naman po tayo abogado para ayan, ipaliwanag yan. Ayan, sabi rito ay the SEC classified Ripple's XRP sales into three distinctive categories. Ayan, yung si SEC ay classify po niya yung mga sales or yung ginawang pagbebenta rito ni Ripple sa kanilang XRP token sa tatlong kategorya. Ayan. Yung una ay yung tinatawag nilang institutional sales. Yung pangalawa ay programmatic sales on digital exchanges. At saka yung pangatlo ay, ayan, sabi lamang po dito ay other distributions. Kaya, ayan, yan po yung tatlong kategorya: institutional sales, programmatic sales on digital exchanges, and other distributions. Ayan, ipapaliwanag naman po dito kung ano nga ba yung tatlong kategorya na ito. Ayan, sabi rito sa first category. In the first category, the SEC allege
that Ripple's direct past sales of XRP to institutional clients constitute an investment contract. Yan, yung first category. Yung ginawa raw po na pagbebenta ni Ripple sa kanilang XRP tokens, ayan, sa kanilang mga institutional clients ay isa po itong investment contract. Yan, constitute to an investment contract. The regulator also alleged that programmatic sales of XRP and other distributions also constitute securities. Yan, yung ginawang pagbebenta na rin ng XRP token ni Ripple, yan, yung sa pamamagitan ng programmatic sales. Yan, at other distributions na rin ay ito ay kabilang sa securities. Yan, matatawag nating ito ay securities. Yan, sa paraan daw ng securities. Kaya yan po ang naging dahilan kung bakit nila hinabol ang Ripple. During the July 13 summary judgment, Judge Analisa Torres found that Ripple only violated securities by law by selling XRP to institutional investors. Yan na nga po. Tinutukan po natin ito sa mga previous mga content natin. Yan, yung paglabas ng summary judgment ni Judge Analisa Torres. At yan, maganda po talaga yung naging impact nito. Maraming nagsaya nung nailabas ni Judge Analisa Torres yung kanyang summary judgment sapagkat meron pong positive impact sa presyo ni XRP. Umakyat po siya ng mabilis. Kaya marami pong nagsaya. Yan, kasi linabas po pumanig po si Judge Analisa Torres kay Ripple na yan, yung tanging linabag ni Ripple ay yung pagbebenta sa kanyang XRP token sa mga institutional investors. Yan lamang po ang tanging linabag ni Ripple. Kaya yan, however, the court ruled that Ripple's programmatic sales of XRP and other distributions did not constitute an investment contract. Kaya ayan, yung iba na mga paraan sa pagbebenta ni Ripple sa kanyang XRP token, ayan, sa pamamagitan ng programmatic sales at ibang mga distributions ay hindi po ito hindi po natin masasabi na ito ay isang investment contract. Kaya ayan, dito po lusot po rito si Ripple. Yan, yung tanging pagkakamali lamang dito or binayolate ni Ripple ay yung pagbebenta ng kanilang XRP token sa kanilang mga institutional investors. Kaya ayan, nagkaroon ng positive impact kay Ripple at umangat siya. Pero nang matapos yung summary judgment na ito ay agad naman pong nag-file ng appeal ang SEC. Kaya yung umakyat na presyo ni XRP noon ay muli na namang bumagsak. Ngayon, aggrieved by the ruling, the SEC sought permission to certify an interlocutory appeal in order to challenge the court's decision on programmatic sales of XRP in other distributions. Ayan, nag-file po sila ng appeal sa korte. Yan, na talagang yung programmatic sales daw at saka yung other distributions. Yan na hindi sinabi ni Judge Analisa Torres na hindi ito it does not constitute an investment contract, ay ito yung gustong i-appeal ng SEC. Yan, talagang gustong ilabas ng SEC na linabag lahat ni Ripple yung tatlong kategorya natin dito. Yan yung sinabing tatlong kategorya rito na institutional sales, programmatic sales on digital exchanges at saka other distributions. Ayan, yan ang gustong mangyari ng SEC. Kaya yan, muli silang nag-file ng appeal para ipaglaban yung or ipilit
kanilang ayan, ipapaglaban ang programmatic sales at other distributions na ayan, na nangyari dito sa XRP token ni Ripple ay mga violations ito. Ayan, as reported earlier, the court denied this request, ordering the SEC to wait until all pending charges have been resolved. Ayan. At naglabas po yung korte ng kanilang decision kung sa appeal ni SEC rito. At sinabi po nila na ayan, dininay po ang kanilang request. Ayan, sapagkat marami pang mga nakapending na charges na kailangan po nilang unahin. Ayan, with the SEC dropping the charges against Ripple executives, the remedies stage is the only pending issue in the case before the court will issue its final judgment. Ayan. Dahil sa binitawan na po ni SEC yung kanilang kaso sa mga Ripple executives, yan yung dalawang Ripple executives na ay yan, wala na, ay tanging yung natitira lamang na mga kaso ay yung yung mga yung tungkol sa offerings at saka sales ng XRP tokens. Yan na lamang po talaga yung natitira. Ayan, at kung pag matapos na yan ay magkakaroon na talaga tayo ng final judgment. Ayan, magre-release na ang korte ng final judgment. At ito na po talaga yung katapusan sa kaso ng SEC at si Ripple. A possible appeal or settlement. Ayan, ano nga ba ang magiging resulta nito kapag naglabas na ng final judgment ang korte? Ayan, kasi posible po ulit mag-appeal ang SEC or areglo na lamang. Ayan, areglo na lamang or parang mag-uusap na sila para ayusin na ang problema na ito. Ayan, ano kaya ang posibleng mangyari rito? Since the SEC is not willing to drop other parts of the case, the regulator could be heading to the Second Circuit after the penalty phase has been sorted. Ayan na nga. Sabi rito ay mukhang si SEC ay ayaw magkaroon ng settlement. Yan. Gusto niyang magkaroon ng second circuit or second round. Ayan. After the penalty phase has been sorted. Yan. Pagkatapos raw na mabayaran ni Ripple yung kanilang penalty. Ayan. Kasi may penalty po si Ripple dito. At sa tingin ko malaki po yung kanilang babayaran dyan. Yan, pagkatapos siguro nilang singilin yung penalty ni Ripple ay ayan, magfa-file sila ng second round. And the SEC could use other parts of the case as a bargaining chip in order to get a sizable check from Ripple during a potential settlement. Ayan, kung pag settlement naman, siguro mag-aayos na sila siguro or dadaanin sa usapan. Ay sabi rito ay maaaring gamitin ni SEC yung mga other parts of the case, yung mga natitirang kaso na hindi pa nasusolve. Ayan. Katulad na lamang yung sabi nga rito ni Judge Analisa Torres ay yung tanging violation dito ng XRP ay yung kanilang pagbebenta ng XRP token sa kanilang institutional investors. At mukhang yan yung gagamitin ni SEC bilang isang bargaining chip. Yan, ibig sabihin ay para ito yung kanilang gagamitin na pataasin yung penalty ni Ripple para magbayad ito ng malaking halaga. Ayan, at kung willing si Ripple na magbayad ng napakalaking halaga ay dyan siguro sila magkakaroon ng potential settlement or magkakaayos. Ayan, posibleng pagkakaayos. Kaya yan, parang pinapalabas dito na mukhang pera lang naman pala si SEC. Ayan, parang pera lang talaga yung habol nila kay Ripple. Ayan, kaya sila nagkaroon or nag-file ng kaso dito kay Ripple.
Kaya ayan, mukhang ganyan po kasi talaga yung parang lumalabas dito kung pag nagkaroon ng settlement. Yan, siguro kung pag hindi nagkaroon ng settlement ay baka kulang talaga. Yun, nakukulangan sila sa ibabayad ni Ripple na sa kanilang sinisingil na penalty. Kaya yan, malamang ay talagang magkakaroon yan ng second circuit. Yan, tinawag nilang second circuit or second round. Kaya ayan, mukhang hindi natin alam. Abangan na lamang po natin kung kailan ang kung ano yung magiging desisyon ng dalawang panig na ito, kasi mukhang malapit naman po silang ayan, malapit na talagang magkaroon ng decision ulit. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na itong mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.